Good day, everyone. Today, we will be discussing the concept of Lean Six Sigma and its contents. Our group consists of the members me, Daryl Ernest Espinero, Mr. Caleb Paragas, Mr. Lenz Bulacan, Mr. Joshua De Leon, Mr. Clint De Castro, and Mr. Junel Gutuan. Lean production is a methodology designed to enhance the speed of business processes by eliminating waste. Lean production is a business methodology aimed at improving efficiency by eliminating waste within manufacturing or service processes. It focuses on providing maximum value to the customer with the least amount of resources, time, and effort. The main goal is to streamline operations, improve quality, and reduce cost by continuously identifying and removing non-value-adding activities, or what we call waste. As we know, waste refers to anything in a business that doesn't add value to the final product or service. By cutting down on waste, businesses can improve or become more efficient and profitable. In a business sense, waste refers to any activity, resources, or processes that does not add value to the product or service from the customer's perspective. Waste consumes time, money, and effort without contributing to the overall goal of meeting customer needs or improving profitability. In lean methodologies, waste is often categorized into specific types of help businesses identify and eliminate efficiencies. Lean thinking originated from Toyota's production system, or TPS, in Japan. The foundation of lean thinking can be traced back to the early 20th century, with key ideas developed by Sakichi Toyoda in 1920s and 1930s. However, it wasn't until 1950s that these ideas were fully implemented and became a core part of Toyota's operations. The system was initially developed as a response to the challenges Toyota faced after World War II, when resources were scarce and they needed to compete with larger Western manufacturers. Lean thinking was designed to streamline production processes, reduce waste, and increase efficiency, all while maintaining high quality. One of the key principles of lean production is identifying and eliminating wastes. There are 8 types of wastes that we need to be mindful of. Number 1 is transportation. This involves unnecessary movement of materials, equipment, or information. For instance, when inventory is moved between storage areas without adding any value to the process. Number 2, we have inventory. Holding on to more supplies or materials than necessary is another form of waste. Think of it like storing items that take up valuable space but aren't immediately needed, or inventory piling up before a complicated step in the process. Number 3 is we have motion. Any unnecessary movement of people within the workplace that doesn't add value is considered wasteful. This could include having to reach for tools that aren't conveniently located or navigating through multiple softwares applications to complete a simple task. Number 4, we have waiting. This is one of the most prevalent wastes and refers to delays caused by waiting for people, equipment, or informations to complete a single process. For example, waiting for a file to proceed with the next step of a task. Number 5, we have overprocessing. Any extra effort that doesn't improve the product or service is wasteful. For example, redundant steps in a process or providing unnecessary features that the customer doesn't require. Number 6, we have overproduction. Creating more units or completing tasks earlier than needed can result in waste. For example, printing 20 copies of report when only a few are required. Number 7 is we have defects. Inaccurate or incomplete products or services
lead to waste because of the time and effort required to fix them. Examples include errors in paperwork or shipping incorrect quantities. Number 8, we have skills. Not utilizing people's full skills and capabilities is also another form of waste. This happens when employees aren't given the chance to apply their expertise or are tasked with unskilled work that doesn't make the best use of their given abilities. To further discuss the details on these 8 types of wastes, let's call our next reporter on stage. Okay guys, ngayon pag-aaralan natin ang 8 waste in lean production. So, waste. Ano nga ba muna ang waste? Ito yung mga bagay na nagpapatagal sa pagpo-produce ng product natin sa gagawin nating business or company. So, una dito ay ang transportation. Ano nga ba muna ang transportation? Transportation is the unnecessary movement of materials, equipment, or information. So, dito, yung transportation, ito yung mga bagay na nagtatransport tayo sa malalayong lugar na dapat pumili tayo ng, bago natin gawin yung business na yon, dapat makapili tayo ng lugar na hindi natin gagawin sa mga hindi tayo gagawa ng transport na malayo. O halimbawa dito, yung bibili ka ng isang gamit, syempre, dapat dun sa malapit na lang para mapabilis yung pagta-transport ng bibili nating product. So, ganun lang yon. Meron dito isang example, basahin natin. Multiple people reviewing the same document. So, nagpapatagal din to sa isang company. Yung maraming tao na nagre-review ng document ng same lang naman. So, pangalawa naman, emailing information between people or department. Pangatlo, moving inventory between storage areas. So, ito yung pag-move natin ng mga inventory between storage areas. So, dapat pipiliin natin yung mga malalapit na lugar. So, dito tayo sa pangalawang waste. Ito ay ang inventory. So, paano nga ba naging waste ang isang inventory? Inventory refers to storing more supplies or having higher quantity of materials on hand that needed or when needed. Dito naman sa inventory, ito yung mga pag-store natin ng mga supply na napakadami. So, hindi naman natin nagagamit yung iba. Pero nag-i-store tayo. So, dapat maiwasan natin yon para mapabilis yung pag-produce natin ng mga product sa company natin. Dapat yung pag-i-store natin ng inventory, yung mga kailangan lang natin. Para syempre, mas magkaroon ng value yung ginagawa natin. So, may mga example din to, basahin natin. Value floor or storage space filled with unused items. So, syempre, kapag marami tayong nabiling mga item na hindi naman natin kailangan, nagkakaroon na i-fill yung mga space na dapat kinakailangan natin. Na gagamitin natin dapat yung space na yon para sa mas kinakailangan pa, pero na-store doon yung mga di naman natin ginagamit na item. So, iwasan natin yon. Pangalawa, storing aging assets that quickly become obsolete. So, wag tayong mag-i-store ng mga assets na mabilis mga masira or mabilis mabulok, mga ganon. So, pangatlo, inventory or materials piling up before a complicated process step. So, dapat wag kung ano-ano yung ginagawa natin sa materials na yon bago yung mga proseso. Dapat diretso na agad natin doon sa process na yon para hindi na tumagal, di ba? So, pangatlo ay ang motion. Paano nga ba naging waste ang motion dito sa pagpo-produce natin ng product sa ating business? So, motion is any movement of people that
that does not add value to the product or service. So, motion, ito yung mga ginagawa ng mga tao, mga tauhan, na hindi naman nakakadagdag ng value yun sa product natin o sa service natin. So, example 1 dito ay storing frequently used tools and materials in hard-to-reach places. Sabi dito, yung pag-store daw ng madalas ginagamit na tools sa mga mahirap maabot na lugar. So, dapat mag-i-store tayo ng mga, halimbawa, madalas natin gamitin yung bagay na to, dapat i-store natin siya sa mga madaling ma-reach o madali nating makukuha yung item na yon para hindi na tayo nagtatagal pa. Pag kasi ganon, guys, magkakaroon ng it takes more time. So, dapat maiwasan natin yun. Pangalawang example, workplace not organized in order of the process being performed. So, dapat pala naka-organize in order yung ating mga process. Dapat inaayos natin yung proseso natin ng pagkakasunod-sunod para mapabilis ang pag-produce ng product natin sa ating business. Pangatlo, having to open multiple software application to complete a step. Last example, excessive clicks required to perform routine. So, ngayon, pang-apat na tayo, pang-apat na waste. So, itong pang-apat na to, ito yung madalas nangyayari sa mga company. Alamin natin kung ano to. Waiting. Waiting is the most prevalent of all 8 wastes, and it refers to process delays while waiting on people, equipment, materials, or information. Obvious naman, di ba? Sa pangalan pa lang na waiting, ito yung mga pag-iintay natin na nagiging dahilan ng pagka-delay ng ating pagpaproduce ng business. Example 1 dito, being unable to complete a step until receiving a file. Hindi natin magawa, hindi natin matapos yung step na yun dahil naghihintay tayo. So, dapat, pag nakaramdam tayo ng medyo matagal na, hinihintay na natin, dapat gumawa na tayo ng paraan para hindi na tayo maghintay. So, ano nga ba yung mga paraan na yun? So, isang paraan doon, yung minsan, papalitan natin yung proseso na yon. Ganun paraan, di ba? So, pangalawa, a process that is still due to a missing signature. Ito yung process na hindi natin magawa dahil kinakailangan pa ng signature. Dahil nawawalan ng signature. So, ang gagawin natin doon, gagawa na lang tayo ng paraan. Pangatlo, a process step that requires the attention of a busy subject matter expert. So, nangyayari ito guys. Halimbawa, kinakailangan mo yung isang tao na yun, pero busy siya. So, ang magandang gawin doon, hanap ka na lang ng ibang tao na hindi busy, na available para dun sa process na yun. So, pang-ilan na tayo? Pang-5. Ang pang-5 natin ay over-processing. Is any effort that doesn't add value to the product or service from the customer. Sa pangalan pa lang din na over-processing, ito yung pagpaprocess natin sa bagay na yun ng sobra-sobra na hindi naman nakakadagdag ng effort sa ginagawa nating product. So, una dito ay redundant process steps filled on forms requiring unused information. The addition of features or services that customers don't need. So, ano yung halimbawa nun? Sinasabi dito, yung pag-a-add daw ng mga features na hindi naman kinakailangan ng mga customer. So, wag natin gagawin sa business natin yon. Providing a higher level of quality that required. So, pang-anim na tayo. Overproduction. Overproduction
is making more units earlier or faster than the next step in the process of the customer requires. Itong overproduction na to, ito yung pagpo-produce natin ng sobra-sobra sa bagay na yon na hindi naman kinakailangan. Example 1, selecting reply all for emails that only a few need to see. So, nagsasineselect natin na replyan lahat sa email na yun na hindi naman kinakailangan makita ng iba. Yung iba lang, ilan lang yung dapat magbasa. Creating unnecessary large batches. Printing 20 copies of a report that only 3 people will read. So, yun ang sinasabi ko. Nag-over production sila. Nagpiprint sila ng 20 copies ng report, pero 3 lang naman yung kailangan magbasa. So, bukod sa nagtatagal sila dahil sa pagpo-produce nun yun, it takes time, nalulugi pa sila kasi nasasayang lang yung ibang gamit na hindi nagagamit. Diba? So, pang-7 ay ang defects. Defects are information, products, or services that are inaccurate, incomplete, or missing. So, dito sa defects, ito yung mga mali dun sa ginagawa mong process. Kadalasan dito ay yung information, products, at kadalasan sa mga inventory, nagkakaroon ng defects. So, para maiwasan yun, kailangan lagi nating chine-check, lagi nating tinitignan kung tama ba yung ginagawa natin. Kasi dito sa example, mababasa natin errors that occur over and over. So, para maiwasan natin yung error, kailangan palagi natin ma-check yung ginagawa natin kung tama ba ito o mali. I-sure natin na tama, di ba? Pangalawa, customer dissatisfaction in a process. So, dahil dun sa mga error na nangyayari, yung customer nadidisappoint. Nadidisappoint siya dahil sa process na dulot ng error. So, pangatlo dito ay fixing paperwork that is improperly or insufficiently filled in. Pinifix natin yung paperwork na yon ng improper. So, dapat proper. Dapat nasa tama yung pag-fix natin para hindi na siya maulit na mangyari. So, pang-apat, any actions that cause the wrong steps such as shipping too many or too few units or shipping to the wrong address. So, dapat maiwasan natin to dahil dito talaga nagtatagal din ang sa pagpo-produce ng product natin. Kailangan yung actions natin na gagawin, alam natin. Kailangan na pag-aralan at sinusunod natin yung steps. Dapat may steps din tayo na sinusunod. Katulad kanina, kailangan na organize yung process para hindi tayo magkamali. So, lastly ay ang skills. So, bakit nga ba nagiging waste yung skills? Refers to not making the best use of people experience, knowledge, skills, creativity, or capability. So, nagiging waste yung skills dahil dun sa mga tao na profession niya yung halimbawa yung pagpe-paint pero inilagay natin siya doon sa halimbawa na lang pagbabalot, ganun, di ba? Magpe-paint yung profession niya pero pagbabalot naman yung binigay mong trabaho sa kanya. So hindi natin nagagamit yung profession niya. So para mapabilis yung pagpo-produce natin ng products sa gagawin nating business, yung mga tauhan natin, kailangan i-set natin dun sa mga talagang ginagawa nila. Talagang alam nila.
talagang skills sila doon. Di ba? So, yun ang 8 ways dito sa lean production. Dapat alam natin yon para maiwasan natin at may apply natin sa gagawin nating business or sa ating company. So, yun lang naman guys. Dito naman tayo sa Lean Toolbox. Bali, ano nga ba ang Lean Toolbox? Ang Lean Toolbox ay paraan para mas mabilis at mas maayos ang trabaho. Bali, imagine, sa kusina, pag magulo at puno ang gamit sa lamesa, ayun, di ba? Mahihirapan kang magluto. Pero kapag maayos at malinis ang lahat, mas mabilis at mas mapapasarap mo pa yung lulutuin mo, di ba? Kaysa dun sa magulo. Bale, ganito rin sa Lean Toolbox. Bale, sa isang negosyo, ito ay isang paraan para gawing mas maayos at mas mabilis ang paggawa ng produkto o serbisyo. Bale, ang goal nito ay tanggalin ang mga bagay na hindi naman kailangan at gawing mas efficient ang bawat proseso. Ito naman, bale, ano-ano nga ba ang mga nasa Lean Toolbox? Ito, unang-una, yung 5S ay ito ay yung paraan ng pag-ayos ng iyong kwarto, ayun, sa kwarto nga, ayun. Tinatanggal ang mga hindi na kailangan, inaayos ang mga gamit at sinisigurado na lagi itong malinis. Bali, ayun, sa isang negosyo, ito yung ginagawa sa buong lugar ng trabaho para maging maayos at ligtas ang lahat. Ayun, yun. Bali, explain natin yan sa mga susunod na steps. Bali, dito naman sa JIT production, ito, magbibigay lang ako mga overview sa mga to. Bali, itong JIT production, ito ay yung paraan ng pagluluto ng sapat na pagkain lamang. Yung hindi ka nagagawa ng sobrang dami dahil masisira lang ngayon. Yun, mabubulok, tatapon mo lang din. Di ba sayang? Ngayon naman sa negosyo naman, ginagawa lang ang produkto kapag may order na. Para may iwasan ng sobrang inventaryo. Ito naman sa full system, bale, ito ay ang parang pagkuha lamang ng mga ingredients na kailangan sa pagluluto, bale, kailangan lang, but nga, kumbaga sa mga lulutuin mo, kung wala naman sibuyas o kamatis kang ilalagay, ito maglalagay, di ba? Ayun. Saka yung hindi ka kukuha ng marami kung hindi naman kailangan, ayun. Siyempre, yung sobra-sobra din. Ayun, sa negosyo, ang sunod-sunod na proseso ay kukuha lamang ng mga materyales na kailangan niya mula sa naunang proseso. Ayun, kaysa maimbak doon at mabulok lang. Ayun, syempre, yung mga materyales tulad ng mga bakal. Ba, yung mga kinakalawang, at bali dito naman sa Kanban, bali ito naman yung parang sa mga yung sticky notes sa rep. Ayun, yung mga ilalagay mo dito yung mga kulang masarap. Ayun, kunyari wala nang itlog, ganun. Ayun, syempre bibili ka. Ayun, sa negosyo din, bali ginagamit din tong mga to para magpaalala kung ano yung kulang dun sa mga gamit na dapat kailangan mong mabili. Sa madaling salita, yung itong Lean Toolbox ay yung mga paraan para gawing mas maayos at mas mabilis at mas mahusay ang isang negosyo. Ito ay yung paraang pagsunod sa isang recipe para masigurado na masarap at tama ang iyong lulutuin na yun. Ito yung mga naging example ko sa pagkain. Kasi halos na iyaan mo dito, Lean Toolbox mo yung mga tulad mo nga dito. Ito naman, bali, what is 5S? Bali, ang 5S ay isang diskarte sa organisasyon at paglilinis ng ginagamit upang lumikha ng isang malinis, maayos at ligtas na lugar ng trabaho. Bali, ito yung ay isang epektibong paraan upang mabawasan ng basura at mapagbuti ang trabaho. Bali, ito ay ang sort, set in order, shine, standardize, at ang panghuli itong sustain. Ito naman tayo, bali, the 5S is known to be an antidote to waste. Sort o save. Remove unnecessary items from each area, keep only what is needed. Ito naman sa place in order o Satan, a place for everything and everything in its place. Yung sa shine o say-so, cleaning and inspecting the workplace, tools, and machinery on regular basis to expose problems. Ito naman sa standardize,
o Seiketsu develop a standard procedure and protocols for first three rules. Ito naman sa Sustain o Shitsuke, create a system which monitor and ensure that the standardized procedure is consistently being performed. Ayun, sa previous na binasa kong slide, di ba? Binasa ko lang yung kung ano yung meaning. Bali dito naman na ipapaliwanag natin sa bibigay tayo ng halimbawa. Bali, itong sort o serie ay ang pagtanggal ng mga hindi na kailangan na mga bagay sa lugar ng trabaho. Tandaan lamang ang tanong na kailangan ba ito. Yun, kailangan pa ba yung mga pinagprintan mo yung mga luma na yung mga papel-papel na kung ano-ano naiyari mo na. Kailangan pa ba yun o kailangan nang i-dispose? Ayan. Ayan, halimbawa, yun, pagkatama ng lumang papel, sirang mga gamit o pagkain na sira sa ref. Ayun, no? So, yun sa mga halimbawa, yun sa opisina, pag-alis ng mga lumang dokumento, ayun, yung sa kakasabi ko nga kanina, na hindi na kailangan at pagtatapon ng mga sarang ballpen, ayun, mga wala nang tinta, ayun. Kasi karaniwan, naiiwan na lang doon. Diba? Halos nag-iipon-ipon na yung mga gamit, inaalikabok na lang. Dito naman tayo sa table nitong Seiton o set in order achieving levels. Dito sa may level 1, sa just beginning, yung mga lugar ay kadalasang magulo at walang organisasyon. Ayun, ang mga gamit ay nakakalat at hindi mahanap ang kanilang tamang pwesto. Ayun, sabog-sabog. Hindi mo alam kung nasaan. Tapos, dito naman tayo sa focus on basics. Nagsisimula na ang pag-aayos, ngunit hindi pa maayos ang sistema. Ang mga gamit ay nakalagay nasa mga drawer o shelf, ngunit walang specific na lugar para sa bawat isa. Yan, alam mo na naayos mo, pero hindi mo alam kung saan mo bang party ng cabinet na ilagay. Diba? Kung dito ba sa cabinet na to, sa shelves ba na to, ayan. Kaya hindi mo rin sure. At least nakaayos siya, pero nalilito pa rin kasi sa lagay. And dito naman sa make it visual, and sa antas na ito, yung mga visual cues na nagpapakita kung saan dapat ilagay ang bawat gamit. May mga label, kulay o iba pang visual indicators na ginagamit upang matukoy ang lugar ng bawat item. Ayun na nga, yung ilalagay mo dun sa shelves na to o drawer na nakalagay mga files, envelope, ayan, folders. Dito sa naman to, mga nilagay ka ng indication na equipments. Yung mga dito is yung ihiwalay mo rin yung documents na mga importante talaga. Saka yung mga latest documents na kailangan mo kinabukasan. Ayun, ayun. Tapos dito naman tayo sa sa focus on reliability. Ang sistema ay naging maaasahan, madali nang mahanap ang mga gamit at ang proseso ay naging mas efficient na. Ayun, ang mga gamit na madalas gamitin ay nasa abot kamay. Ayun na nga, yung kapag nagawa na yung naunang tatlo, and ito naman sa halos mararamdaman mo na talaga yung ginhawa na dapat na ginawa mo yung na yun, pag-aayos ng mga gamit-gamit na yun. At dito naman tayo sa panghuli, yung continuously improve. Ang sistema ay patuloy na pinapabuti. Lahat ng empleyado ay sumusunod sa sistema at may aktibong partisipasyon sa pagpapanatili ng kaayusan. May mga regular na pagsusuri at bagong ideya upang mas mapabuti para ito. Ayun, dito nga, yung improve, bali habang ginagawa mo yun, bali maging part na siya na talaga ng daily lives mo. Bali maging as a hobby na lang. Bali hindi mo na kailangang maging practice pa 'to. Parang part na talaga siya. Yun kasi yun, 'di ba? Karaniwan naman parang muscle memory na lang gano'n. Ito, bali para simpleng paliwanag na lang din, bali dito sa level 1, yun, gulo-gulo pa. Tapos dito sa level 2, nagsimula ng ayusin. Dito sa level 3, ayun, naglagay na nga tayo ng label dito. At sa number 4, ayun, syempre, napadali na lahat ng trabaho natin kasi, ayun, alam na natin kung saan yung mga gamit. Di na tayo may irita kung masan ba yung gamit. Tapos kung ito na ilagay kung gano'n-gano'n. Dito sa level 5, ayun na nga, yung as time goes on na, yun, pabuti na ng pabuti na naging part na siya ng life mo, ng daily lives mo. Ayun, nasa hobby na.
Bali ito, ang goal talaga ng Satan ay maabot ang level 5 ayan siyempre. Siyempre ba't di naman maabot level 5 yun? Yun talaga pinaka-goal na ayun, halos karaniwan nga talaga hindi talaga naaabot, hindi talaga na-a-apply. Halos hindi sa lahat ng company na-a-apply 'to, ayan. Bale ayun na nga na nakasanayan mo na siya, ayun, sabi ko nga nakasanayan na nga yung ano, yung part na siya ng daily life mo. Bale ito din yung para mas mapababa mo yung ano, yung pagkakataon na mawala, masira ang mga gamit, ayun. Tsaka ayun. Bale mahalaga ang Satan kasi ano, napapadali nito ang trabaho kapag maayos ang mga gamit. Mas mabilis at mas madali ang paggawa, nababawasan ng pagkakamali, ayun. Kapag alam mo na yung kung nasaan nakalagay ang mga bawat gamit, ayun, mas mababa ang pagkakataon ng pagkakamali, ayun. Mapapaganda ang itsura ng lugar, ayun. Kahit na hindi naman talaga yun yung pinaka-goal mo, pero ayun, siyempre gaganda yung workplace mo. Siyempre naayos na lahat eh. Ayun. Saka siyempre dahil naayos na, siyempre mas nakaka-inspire na yung pagtatrabaho mo, 'di ba? Ang sarap kaya sa mata na nakikita ng maayos mga gamit. Tapos ayan, naiiwasan yung ano, mga aksidente kapag maayos na yung mga gamit, mas mababa na yung risk na maaksidente ka tulad ng mga madulas o matisod o ayan, ayan. Ayan, dito naman tayo sa ano, sa Seisho o Shine. Ito ay ang regular na paglilinis at pag-inspeksyon ng lugar ng trabaho, mga kagamitan at mga makinarya upang makita ang mga problema. Halimbawa, yung pagwawalis ng sahig, pagpupunas ng mga mesa, yan, mga kagamitan. Siyempre, sa pagche-check mo nung makikita din natin if may tama ba yung mga equipments, if pwede pa ba gamitin or makita natin agad yung sira para maagapan kaagad natin yung mga equipment hindi para mapigilan natin talaga yung pagkasira niya, eh. Saka na hindi na makakadisgrasya. Ito naman tayo sa ano, Seiketsu o standardize. Ayan. Ayan naman ay ito yung ano, pagbuo ng mga pamantayan, mga protocol, ayan, mga ayun, karaniwan di at yung ginagawa nito yung mga ayun, manager na yung mga ganun-ganun yung medyo nakakataas sa opisina. Sa ano yun, sa trabaho mo, mga nakataas. Ayun. Para sa mga unang tatlong S upang ano yun, ayun, mga tatlong S, ito yun, ito na nga yun. Upang matiyak na ang mga ito ay ginagawa ng pare-pareho. Ayan. Bali, itong pang-apat na 'to is bali magagawa lang siya is after nung tatlong nauna. Ayan, halimbawa sa ano, paggawa ng schedule, paglilinis sa bawat linggo, ayan. Isa yan mga common common lang na mga ayan. Tapos ito sa paglalagay ng mga label ng lalagyan, ayan nga. Sabi ko na rin kanina dun sa table, ayan. Paggamit ng pare-parehong uri ng mga cleaning materials, ayan. Ayan, dito naman tayo sa pinakahuli, itong Sitsuke o Sustain. Ayan. Ay ito naman ay paglikha ng isang sistema upang masubaybayan at matiyak na ang pamantayan ay sinusunod ng patuloy. Halimbawa, paggawa ng paglilinis bilang isang ugali na. Ayan, pagtuturo sa miyembro ng pamilya paglilinis ng katapos gamitin ng isang bagay. Iwas sa ano, iwas sa mga pag-iwan ng kalat. Ayun, 'di ba pagkayari gawin, eh ligpitin na rin kagad. Ayan. Ayan, dito nga as a example nga sa bahay. Bahay-bahay ayan. Sa opisina naman dito isa pang pag-encourage sa mga samahan, ayan, sumunod sa pamantayan ng kalinisan. Ayan, syempre ginagawa nga natin 'to is para mas sa ikabubuti ng lahat, ayun. Sa ayun, paggawa ng mga paligsahan sa pinakamalinis na desk, ayun. Parang which is gawing challenge para maging goal din ng mga miyembro, ng mga tauhan, ayun. Bibigay ng parangal sa mga taong pananatili ng isang malinis na lugar ng trabaho, ayun. Okay, so ngayon pag-usapan naman natin yung tungkol sa JIT production. By definition, just-in-time production minimizes the time, labor, and materials in a manufacturing process. This system ensures that goods are being produced only as they are needed.
The desired outcome is a streamlined production system that maintains a minimal amount of on-site raw materials, minimal wait times in the production process, and small batch sizes. JIT production uses the principle of pull system. So kagaya nga ng sabi, yung JIT production ay isang sistema kung saan nami-minimize yung oras, labor at materyales sa production process. Sa GIT, gumagawa lang ng products kapag kailangan na talaga. Hindi sila nag-iimbak ng sobrang daming raw materials at ng mga finished goods. Isang example nito ay yung mga car manufacturers kagaya ng Toyota. Hindi sila nagpo-produce ng sobrang dami na kotse at naka-base lang yung production nila sa demand. Ngayon, kung walang orders, hindi mo na sila gagawa para maiwasan yung tinatawag na overproduction. At yun nga, isa pa sa key concept ng JIT production ay yung pull system. Ibig sabihin, gagana lang yung production kapag may kailangan na at hindi sila magpo-produce in advance. Ayan, so sa slide na to naman, the benefits within JIT system are low working capital since inventory levels are quite low, reduction for needed space and materials for handling goods since there's no piling up of too many stocks in the process. The main pitfall with a just-in-time system is that an interruption to the system can quickly shut down the process since there is no buffer built into the system. So, ayun, sinabi dito, yung benefits ng JIT. Una dyan, yung low working capital. Hindi kailangan ng malaking puhunan sa inventory dahil nga minimal lang yung stocks. Pangalawa, less space needed kasi dahil malimit lang yung stock, malamang hindi kailangan ng malaking storage space. Pangatlo naman ay minimal handling of materials. So, hindi nagiging bulky ang production dahil hindi pinatatambak yung mga items. At ang main pitfall or parang downside lang ng JIT production ay kapag may interruption sa system. So, pwedeng mag-shutdown yung buong process kasi walang buffer or extra stock. Kumbaga, pag nagkaroon ng interruption, magkakaroon na ng delay. So, yun lang yung main downside ng JIT production. Okay, so ngayon naman, let's talk about pull system. By definition, a pull system is a method for controlling the flow of resources through a process. The goal of such a system is to produce only what has been consumed at the optimal time. It is called a pull system because resources are pulled into the pipeline only as they are needed or requested. This differs from a push system, which attempts to use forecasts and schedules to drive the flow of production. So this system requires constant and precise monitoring of demands, which is done using Kanban. So in simple terms, ang pull system ay isang paraan para makontrol ang daloy ng resources sa production process. So dito, gumagawa lang ng products kapag nako-consume na yung materials. So parang hinihila or nire-request yung produkto kapag may kailangan na. So, isang example nun ay sa isang coffee shop. So, sa isang coffee shop, hindi naman sila mag-brew ng coffee kapag walang umorder. So, gagawa lang sila kapag may umorder na para ma-ensure na fresh, na bago, mainit, at hindi sayang yung magiging gawa nila. So, yung main difference nito sa push system is that sa push system, ang production ay ginagawa based on predicted demand. So, madalas dito, nag-overproduce. Kaya merong risk ng overproduction at excess inventory. So, sa pull system, sabi dyan, production happens only when there's actual demand. Okay, so since may nabanggit tayong ginagamit for constant and precise monitoring of demands, let's talk about Kanban. So Kanban, signals or visual controls are used to trigger material and information movement or production execution through the pull system. The goal for the system is to support
continuous flow, make one, move one. The Kanban pull system is a way of synchronizing the material and information flow of disconnected processes to enable just-in-time production. So yung Kanban, isa siyang sistema ng pag-monitor ng materials at production flow gamit yung mga signals or visual controls like visual cards. At yun ang example, yung Kanban cards. Makikita dito kung kailan dapat mag-replenish or mag-restock ng materials o kung kailan dapat simulan ang production. Isang example, sa isang factory, kapag naubos na yung screws dun sa isang working station, may Kanban card na magsisignal para umorder ng bagong batch ng screws. So, automatic yung replenishment, kaya hindi nagkakaroon ng pagtigil or interruption sa trabaho. So, ayun din, sabi, yung Kanban system or Kanban pull system ay tumutulong sa continuous flow, yung make one, move one. Kung saan, ginagawa yung concept kapag, ibig sabihin lang nun, kapag natapos yung isang produkto, agad itong ililipat sa susunod na proseso ng walang interruption. Okay, so para mas maintindihan natin, discuss natin yung nakikita nyo na continuous flow, make one, move one. So, kita natin na merong traditional and continuous flow. So, kung titingnan nyo, halos similar lang naman yung production, by process yung paggagawa. Ang difference lang is pag pinag-usapan natin yung time efficiency. So, makikita natin sa traditional na once na magawa sa isang process, may inventory. O ibig sabihin, may i-imbak siya before pa magawa ng susunod na process. Wherein, dun sa continuous flow, walang pag-iimbak na mangyayari. Ibig sabihin, once na nagawa na yung first process or si process A, diretso na siya kay process B. Hanggang sa matapos na yung product. At dito, magiging time efficient, mas magiging mabilis yung production, kaya nga siya tinawag na continuous flow. Make one, move one. Okay, for this slide, magkaroon lang tayo ng further discussion about push and pull system. Kasi kung titingnan natin yung dalawang system na to, they are like completely different or opposite sa isa't isa. So, basahin lang natin. For push, production approximation, whereas sa pull ay production precision. Since sa pull system, gumagana lang yung production pag kailangan talaga yung product, mas accurate or mas precise yung magiging production process pagdating sa pull system compared sa push system. Next, sa push system, anticipated use, sa pull system, actual use. So, since alam na nga, or may actual demand na nga for a certain product, alam sa pull system na may actual use yung product. Magagamit agad yung product, mako-consume agad yung product once na magawa yon, compared sa push product na nakabase sa forecast or plano kahit wala pa talagang actual demand. Next, pagdating sa inventory, sa push system, large inventory, sa pull, low inventory. So, very given. Alam naman natin, isa sa example ng push system is yung mass production. So, given na kailangan nila ng malaking inventory para sa marami ring materials na gagamitin nila. Whereas dun sa pull system, matic, kung ano lang yung kailangan, yun lang yung nasa inventory nila. So, hindi kailangan ng malaki. Next, dahil sa push system ay malaki yung batch ng sizes ng paggawa nila, mas prone sila sa risk of waste or yung mga, so yung pwedeng example dito ay yung products na either hindi nagfa-function ng mabuti or may defect. And then pagdating sa communication, there's better communication in pull system. Bakit? Kasi vital for timely updates yung production. Ibig sabihin, better yung communication sa pull system kasi alam nila kung ano nga talaga yung kailangan,
yung resources na kakailanganin para walang masayang sa magiging production. So, isum up lang natin, sa pull system, hihilahin or gagawin lang yung produkto kapag may actual demand. So, example nun, sa restaurant, di ba hindi naman sila magluluto ng sobrang daming pagkain kung wala pang umu-order. Kasi, posible na masayang yon or walang umorder nun. Meanwhile, sa push system, nagpo-produce sila based sa forecast o plano kahit wala pang actual demand. Kagaya ng nasabi ko kanina. Example nun nga, yung mass production na madalas ginagawa para mapuno agad yung mga stores ng products. Pero, ang downside nun ay yung tinatawag nating overproduction. Ngayon, mas pag-usapan pa natin yung Kanban. So, Kanban, from definition, is the Japanese word for sign, which is an inventory control system used in just-in-time manufacturing to track production and order new shipments of parts and materials. It was developed by Taichi Ono, an industrial engineer at Toyota. So, the Kanban system can be thought of as a signal and response system. When an item is running low at an operational station, there will be a visual cue specifying how much to order from the supply. So the person using the parts makes the order for the quantity indicated by the Kanban, and the supplier provides the exact amount requested. So, in simple terms, yung Kanban ay ginagamit para ma-visualize yung production process. Makikita dito kung ano yung iba't ibang stages. So, yung pinaka-basic niyan is yung kung siya ay to do, in progress, or done. So, sa bawat stage, nakikita kung aling task yung natapos, ongoing, at uumpisahan pa lamang. So, example niyan ay yung sa isang software development team. So, may mga Kanban cards doon para sa bawat feature na kailangan gawin, nakalagay yon sa Kanban board. Para malaman ng bawat isa sa team kung ano yung task na under development pa or tapos na. So, ito, isang example ng Kanban pull system. So, using pull production. So, given dito, magsisimula siya sa deliveries from the supplier. And makikita naman, so as a process is done, dapat diretso sa sunod na proseso. So, walang interruption. So, sabi dito, as product is used in each process, material is drawn from previous processes through Kanban authority, minimizing WIP and finished stocks. So, meaning dyan, yun yung kagaya ng sabi ko kanina, wala dapat maiimbak na product after a specific process. So once a process or the material has gone through the first phase, for example, kailangan diretso siya sa pangalawa. Hindi dapat siya matambak or maimbak sa inventory para gawin ng kasunod. Hanggang sa ma-deliver na siya sa customer. So sabi pa dito, Kanban instructs previous process to produce, including suppliers. So dito pumapasok kung bakit better yung communication pagdating sa full production. Kasi ang nag-i-instruct dun sa bawat process is yung process before them. Para alam nila kung accessible na ba yung certain na process for production or for the process na gagawin dun sa specific na material. So, ayun lang yung Kanban pull system. Okay, so lastly sa slide na to, isang example ng Kanban board. So makikita dito may pool of ideas, feature preparation, feature selected, user story identified, user story preparation, user story development, feature acceptance, deployment, hanggang delivered. So kung sa-summarize lang natin or interpret natin tong board na to, very systemized siya. So ito ay nagbibigay ng organization sa magiging process or sa buong production process. Kasi nga, detailed yung mangyayaring data, and isa pa sa sa benefit nito is alam nila kung
saan magkakaroon ng adjustment. If example, merong isang certain process na tingin nila medyo mabagal yung process doon, medyo delay, doon sila pwede mag-focus. Kaya mahalaga or maganda rin na fina-follow ito sa pagdating sa production. So, for the conclusion nung from GIT to this, sa paggamit ng GIT production at Kanban pool system, ang manufacturing process ay nagiging mas efficient. And mahalaga yun, minimal yung waste. So, by focusing on actual demand through the pool system and ensuring continuous flow of production, nakakatipid yung mga kumpanya sa oras, sa resources, at sa space. Yan. What is the Six Sigma? Ano nga ba itong Six Sigma? Ang Six Sigma ay isang diskarte sa pagpapabuti ng kalidad na nakabase sa datos na naglalayong bawasan ng mga depekto at pagkakaiba-iba sa mga proseso. Isipin mo ito bilang isang super-powered quality control system. Ito ay batay sa ideya na nagpapabawas ng mga pagkakamali sa antas ng 3.4 lamang na depekto sa bawat 1,000,000 pagkakataon. Isipin mo na lang na nagbe-bake ka ng cake. Ang Six Sigma ay makakatulong sa iyo na mahanap ang perpetong recipe at proseso na pagbe-bake upang ang bawat cake na iyong gagawin ay pare-pareho at masarap na luto. Isipin mo na lang din sa negosyo. Magagamit mo din ang Six Sigma para makatulong ito para mahanap mo yung perfectong recipe para yung negosyo ay umunlad at maging successful. Ang Six Sigma ay isang konseptong statistika na kumakatawan sa kung gaano kalaki ang pagkakaiba-iba sa mga proseso kumpara sa mga pagtutukoy ng customer. Ang Six Sigma ay katumbas ng 3.4 DPMO. Sa pagkakaiba-iba sa proseso ay napakaliit ng mga nagresultang produkto at serbisyo ay 99.9966% na walang depekto. Every human has a variability. Every human activity has a variability. Reducing variance is the essence of Six Sigma. Ang 3 Sigma process ay merong 3.6% defect. Ang Six Sigma process ay no defect. Tama, ang bawat tao ay may pagkakaiba-iba at ang bawat aktibidad ng tao ay may pagkakaiba-iba rin. At ang pagbabawas sa pagkakaiba-iba ay ang pinakamahalagang konsepto ng Six Sigma. Tulad ng sinabi ko kanina, parang ang pagluluto ng cake, kahit pareho ang recipe na gagamitin, hindi magiging pareho ang bawat cake. May mga pagkakaiba-iba sila sa mga sangkap, sa temperatura ng oven, sa oras ng pagluluto, at iba pa. Ang Six Sigma ay naglalayong bawasan ng mga pagkakaiba-ibang ito upang masiguro ang bawat cake ay pasarap at perpektong luto. Sa pagbawas ng pagkakaiba-iba ay hindi lamang para sa mga produkto at serbisyo, kundi pati na rin sa mga proseso at sistema. Sa pamamagitan ng pagbawas ng pagkakaiba-iba, mas mapapabuti ang kalidad, mas mapapabilis ang proseso, at mas mapapababa ang gastos. Dumako naman tayo dito sa what is the Six Sigma methodology. Six Sigma is a data-driven methodology that provides tools and techniques to define and evaluate each step of a process. It is a method that focuses on improving the quality of the process in a business structure, thus increasing the bottom line profit. Ano nga ba ito? Ano nga ba yung metodolohiya ng Six Sigma? Ang metodolohiya ng Six Sigma ay isang maayos na diskarte sa paglutas ng problema at pagpapabuti ng proseso. Para itong roadmap para makamit ang kahusayan. Gumagamit ito ng isang hanay ng mga tool at pamamaraan upang matukoy at maalis ang mga ugat, mga depekto at pagkakaiba-iba sa mga proseso. Isipin mo ito parang isang detective na naglutas ng kaso. Tinutulungan ka ng metodolohiya ng Six Sigma na mangalap ng ebidensya, suriin ang sitwasyon at maghanap ng pinakamahusay na solusyon upang mapabuti ang proseso.
Ang Six Sigma ay isang metodolohiya na nakabatay sa datos na nagbibigay ng mga tool at pamamaraan upang tukuyin at suriin ang bawat hakbang sa isang proseso. Ito ay isang pamamaraan na nakatuon sa pagpapabuti ng kalidad ng proseso sa isang istruktura ng negosyo at magpapataas ng kita. Where did the Six Sigma came from? Saan nga ba ito nanggaling? Nagsimula ito sa Motorola Corporation noong kalagitnaan ng 1980s na matuklasan ng kumpanya na ang mga produktong may mataas na first pass yield, ibig sabihin, ang mga nakapasa sa proseso ng produksyon na walang depekto, ay bihirang mabigo sa aktwal na paggamit at nare-resulta sa mga mataas na kasiyahan ng customer. Ginawa itong popular na dating CEO ng General Electric na si Jack Welch. Dahil sa kanyang dedikasyon sa kakayahan ng Six Sigma, nakakuha ng $12 billion savings sa loob ng 5 taon. Ang Six Sigma ay isang programang pangkalidad na nagpapabuti sa karanasan ng iyong customer, binababa ang iyong mga gastos at nagbubuo ng mga mahusay ng mga leader. The Six Sigma Methodologies, DMAIC. This method is used to improve the current capabilities of an existing process. This is by far the most commonly used methodology of Sigma improvement teams. Ano ba tong DMAIC na to? Define, measure, analyze, improve, and control. Ito yung ginagamit upang mapabuti ang mga umiiral na proseso para itong pag-aayos ng isang sirang makina upang gumana itong muli ng maayos. Ang pamamarang ito ay ginagamit upang mapabuti ang kalusukuyang kakayahan ng isang umiiral na proseso. Ito ang pinakakaraniwang ginagamit ng metodolohiya ng mga koponan sa pagpapabuti ng Sigma. DMADB. This method is used when you need to create or completely redesign a process, product, or service to meet customer requirements. DMADB teams are usually staffed by senior manager and Six Sigma expert. Ano nga ba itong DMADB na to? Ang DMADB, ito yung define, measure, analyze, design, verify, ay ginagamit upang magdisenyo ng mga bagong proseso o produkto para itong paglikha ng isang bagong makina mula sa simula. Ang pamamarang ito ay gumagamit kapag kailangan mong lumikha o muling idisenyo ng buo ang isang proseso, produkto o serbisyo upang matugunan ang mga pangangailangan ng customer. Ang koponan ng DMADB ay karaniwang binubuo ng mga senior manager at mga eksperto sa Six Sigma. The Six Sigma methodologies. Define. Identify problems within the system process. Ano ibig sabihin nun? Define, kilalanin ang mga problema sa loob ng proseso ng sistema. Dito mo matutukoy ang problema o pagkakataon para sa pagpapabuti. Ano naman to measure? Collect data from the process where problem occurs to verify the current performance. Ano naman to measure? Mangalap ng datos mula sa proseso na kung saan nangyayari ang problema upang mapatunayan ang kasalukuyang pagganap nito. Analyze. Scrutinize the business process to reveal the root cause of the problems and variations. Analyze. Sa analyze, dito mo sinusuri ng mabuti ang proseso ng negosyo upang maunawaan ang tunay na dahilan ng mga problema at pagkakaiba-iba. Dito mo sinususuriin ang datos upang matukoy ang mga tunay na dahilan ng problema. Improve. Develop gap closure actions, test and implement changes based on the root causes being analyzed. Dito mo ipatutupad ang mga solusyon upang matugunan ang mga tunay na dahilan ng problema. Control. Full implementation of improvements to sustain the gains. Control. Dito mo ilalagay ang mga sistema upang mapangalagaan ang mga pagpapabuti at maiwasan ang pag-ulit ng problema para itong pagsisiguro na hindi na maulit ang problema. Six Sigma is a data-driven methodology aimed
at improving business processes by identifying and eliminating defects to reduce variability and improve quality. It follows structure approach known as DMAIC. D is define the problem or project goals. For example, what is the problem? M is measure the key aspect of the current process. For example, what is the data available? A is analyze the data to find the root cause of the defect. For example, what are the root causes of the problem? I is improve the process by implementing solution. For example, do we have the right solution? C is control the new process to ensure the consistent performance. For example, what do we recommended? The Six Sigma Toolbox is a collection of tools and techniques designed to identify, analyze, and resolve the process, inefficient, and defects. These tools are essential implementing the Six Sigma methodology, particularly during the DMAC or Define, Measure, Analyze, Improve, and Control phase. Six Sigma Toolbox or Measure. Measure is to define the clear business problem, to identify the objective of the project and establish a stream to address the issue, to understand the ASIS process. For the Lean Toolbox, we need to use value mapping stream or Kaizen events. For the measure, establish a baseline for the current state of ASIS based on the appropriate example size and ensure the operational metrics are correct. For the Lean tools, we need to use the value stream mapping, talk time and demand management, and Kaizen. For analyze, to clarify and analyze the identifying roots cause of the business problems. Lean tools, volume stream mapping, talk time and demand management, Jidoka, Kaizen events. To identify the evaluate and implement solution to validate the change through a pilot to improve the existing process. For the Lean tools, just-in-time full system and Kanban, continuous flow and set up the production. SMN, poke yoke, visual management, the 5S method, Kaizen event, Heijunka, and Jidoka. For the control, process monitoring and control, validate recommendation, and statistical processes control and monitoring. Lean Toolbox, talk time and demand management, visual management, Andon, the 5S methods, process documentation, Kaizen event, not as you can see, they are trying to use Six Sigma and explaining it to their employees how to use it. And Six Sigma is really important if you are building a business or creating a business because it helps you to reduce the defects and grow your company better. Lean Six Sigma emerged in the 1980s, combining lean manufacturing principle which focus on eliminating waste and improving flow, with Six Sigma, a methodology aimed at reducing variation and improving quality. The integration sought to enhance operational efficiency and quality in organization. Lean techniques streamline process, while Six Sigma employ statistical tools to ensure consistency, leading to improved performance and customer satisfaction. This dual approach has been widely adopted across the various industries to optimize process and deliver better results. For example, this Six Sigma focuses on eliminating waste, thus improving speed and efficiency, and combining the two, which is called Six Sigma, if it resolves all issues within a system, ensuring the profits of your business. Here is the benefits of Lean Six Sigma. Number 1, reduce waste. Lean Six Sigma identifies and eliminates the non-value added activities which minimize the processes. Number 2, you will be more effective. By streamlining processes, by focusing on the value-adding activities, organization can improve overall effectiveness, allowing teams to achieve more in less time. Number 3, make a fewer mistake. The emphasis of reducing variation through Six Sigma techniques
leads to fewer errors in products and services. This results improve quality and customer satisfaction. Number 4, less exposure to legal risk. Improve process and quality control reduce the likelihood and compliance issues and product defects, lowering the risk of legal disputes and enhancing overall regulatory compliance. Number 5, it can be used in all sectors. Lean Six Sigma is a versatile and can be applied across various industries including manufacturing, healthcare, finance, service sectors, making it the valuable tool for any organization. Number 6, you will be generate more income. By improving efficiency and quality, organization can reduce the cost and increase customer satisfaction, leading to higher sales or profitability. This benefits is collectively enhanced on organization performance and competitiveness in the market.